Iniligtas niya ang sanggol mula sa kamatayan, ngunit ang kapalit ay ang sarili niyang dangal. Sa gitna ng malakas na ulan, itinaboy si Yara na parang maruming basahan ng pamilyang kanyang tinulungan. Habang humahalakhak ang tunay na may sala sa loob ng mansyon, naiwang luhaan ng isang dukha sa gilid ng kalsada. Hanggang kailan tatagal ang pananahimik ng isang pusong sugatan? Matatagpuan pa ba ang hustisya sa mundong tanging mayayaman lang ang pinakikinggan? Wala na ate. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan dahil hinding-hindi mo na mababawi ang perang yon. Isinugal ko na, ubos na, kaya wag mo na akong bisitin. Ang boses ni Bricks ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Mayari habang siya ay nakalubog sa putikan ng tambakan sa gilid ng ilog Pasig. Ang bawat salita ng kanyang kapatid ay mas masakit pa kaysa sa hagupit ng hanging dala ng paparating na bagyo. Ang perang yon na ninakaw ni Bricks ay hindi lamang basta papel at barya. Iyon ang huling pag-asa para sa operasyon sa mata ng kanilang nanay Elena. 3 taon siyang nagbanat ng buto, nagtiis sa amoy ng nabubulok na basura, at nagtipid hanggang sa huling butil ng kanin para lang mabulag ang lahat sa loob ng isang gabi dahil sa bisyo ng kapatid. Sa ilalim ng madilim na langit, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat na pasa ni Yara. Ngunit sa halip na sumuko, patuloy niyang ibinaon ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at kalyo sa tumpok ng mga basang karton at plastik. Kailangan niyang makahanap ng kahit anong maibebenta sa umaga. Ang bawat pulso ng kanyang katawan ay sumasakit. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang imahe ng kanyang ina na nangangapa sa dilim ang nagtulak sa kanya na huwag tumigil. Isang matinding pait ang namuo sa kanyang lalamunan. Napakasakit isipin na habang siya ay nagpapakasakit dito sa gitna ng karumihan, ang sarili niyang dugo ay nagpakasaya sa isang maingay na sugalan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Malamig at mapakla. Sa isang iglap, isang kakaibang tunog ang humalo sa ingay ng hangin. Hindi ito ang tunog ng mga pusang ligaw o ang kalansing ng mga lata. Ito ay isang mahinang iyak, maliit, gumaralgal, at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tumpok ng mga basang tela. Napatigil si Yara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibog ng mabilis. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig niyang mga daliri, hinukay niya ang pinagmumulan ng tunog. Doon, sa gitna ng mga nabubulok na basura at malamig na putik, bumulaga sa kanya ang isang bulto ng basang kumot. Nang buksan niya ang tela, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isang sanggol. Isang napakaliit at napakagandang sanggol na babae. Asul na ang mga labi sa tindi ng ginaw at may bahid pa ng dugo sa kanyang katawan. Ang sanggol ay pilit na kumakawag. Ang kanyang maliliit na kamay ay tila humihingi ng tulong sa isang mundong nagtapon sa kanya na parang basura. Nabitawan ni Yara ang hawak niyang sako. Ang kanyang hininga ay nagmaliw sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kawawang nilalang. Sa sandaling iyon, ang sarili niyang pighati ay tila naglaho, napalitan ng isang matinding udyok na protektahan ng buhay na ito. Inangat niya ang sanggol at idiniin sa kanyang dibdib, sinusubukang ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan sa bata. Ang sanggol ay dahan-dahang tumigil sa pag-iyak nang maramdaman ang balat ni Yara, ngunit ang paghinga nito ay nananatiling mababaw at mabilis. Ang mga mata ni Yara ay naglakbay sa paligid. Ang dilim ay tila lalong kumapal at ang tunog ng agos ng ilog ay naging isang nakakatakot na paalala ng kamatayan. Napatingin si Yara sa dulo ng kalye kung saan matatagpuan ang mga naglalakihang mansyon ng Pasig na malayo sa kanilang dampa. Alam niyang wala siyang pera. Alam niyang ninakawan siya ng sariling kapatid at wala siyang maibibigay na kahit ano sa batang ito. Ngunit paano niya hahayaan na ang isang inosenteng buhay ay matapos sa lugar na ito sa paraang kasing lupit ng pagtrato sa kanya ng lipunan?
Ang kanyang lalamunan ay nanikip habang hinahalikan niya ang noo ng sanggol na puno ng putik. Isang masakit na tanong ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Isang tanong na walang katiyakan ang sagot. Paano ko ililigtas ang buhay na ito kung ang sarili kong ang buhay ay unti-unti nang nilalamon ng dilim at kahirapan? Tumayo si Yara, bitbit ang sanggol sa kanyang bisig at nagsimulang lumakad palayo sa tambakan. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay mabigat, ngunit ang kanyang paningin ay nakatutok sa malayo, naghahanap ng kahit katiting na liwanag sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Hindi kami tumatanggap ng pulubi rito, lalo na kung ganyan ang itsura mo. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga guwardiya. Ang mga salitang iyon mula sa receptionist ng St. Jude Medical Center ay tila mga sampal na nagpasinghap kay Yara. Nakatayo siya sa gitna ng malinis at nagniningning na labi, isang larawan ng dumi at kahirapan na pilit sumusuong sa mundo ng mga mayayaman. Ang amoy ng nabubulok na basura mula sa kanyang basang damit ay humahalo sa amoy ng gamot at mamahaling pabango sa loob ng ospital, isang matinding kaibahan na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging hamak na tagapulot ng basura. Sa kabila ng panghahamak, hindi gumalaw si Yara. Mas sinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa sanggol na balot ng maruming kumot. Ang init ng katawan ng bata ay unti-unti nang naglalaho at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang palapit sa kamatayan. Ang kanyang mga paa, na walang sapin at puno ng sugat mula sa pagtakbo sa bako-bakong kalsada, ay nagiiwan ng bakas ng putik sa makinang na sahig. Maawa na po kayo. Hindi po ako humihingi ng limos. Garalgal ang boses ni Yara. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatingin sa receptionist na halos hindi makatingin sa kanya dahil sa dumi. Ang batang ito, nakita ko sa tambakan. Kailangan niya ng doktor. Mamamatay siya kapag hindi niyo tinulungan. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid nang marinig ang salitang tambakan. Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pandidiri at paghusga. Para sa kanila, si Yara ay isang mantsa sa kanilang marangyang mundo, isang paalala ng kahirapang ayaw nilang makita. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng elevator at lumabas ang isang mag-asawang bakas, ang yaman at kapangyarihan sa kanilang bawat kilos. Si Dr. Amelis Llorente, isang kilalang manggagamot, at ang kanyang asawang, si Attorney Serafin Llorente, ay papunta sana sa kanilang sasakyan nang mahuli ng kanilang pansin ang komosyon. Napatigil si Amelis nang makita ang nanginginig na babae. Bilang isang doktor na matagal nang nagnanais magkaroon ng sariling anak, tila may kung anong humila sa kanyang puso nang makita ang maliit na bultong yakap-yakap ni Yara. Mabilis siyang lumapit, binaliwala ang masangsang na amoy at ang dumi na maaaring kumapit sa kanyang mamahaling damit. Anong nangyayari rito? Malumanay, ngunit autoritatibong tanong ni Amelis. Doc, itong babaeng ito pilit pumapasok. Wala naman po siyang pambayad. Paliwanag ng receptionist. Hindi pinansin ni Amelis ang sinabi ng tauhan. Nakatuon ang kanyang pansin sa sanggol. Dahan-dahan niyang hinawi ang kumot at doon ay tumambad ang maputlang mukha ng bata. Ang kanyang puso ay parang pinilipit. Serafin, tumawag ka ng nurse. Ngayon din. Ang batang ito ay dumaranas ng hypothermia at hirap sa paghinga. Habang dinadala ang sanggol sa emergency room, naiwan si Yara na nakatayo sa pasilyo. Blanko ang isipan at nanghihina ang mga tuhod. Ang bigat na kanina lang ay pasan niya sa kanyang mga bisig ay nawala. Ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig at hinayaan ang kanyang sarili na lamunin ng pagod. Naramdaman niya ang isang anino na tumatabing sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Attorney Serafin Llorente. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat hibla ng pagkatao ni Yara. May hawak siyang panulat at isang maliit na notebook, ang karaniwang kagamitan ng isang taong sanay na sa pag-iimbestiga. Sino ka talaga? Tanong ni Serafin. Ang boses ay mababa,
ngunit puno ng awtoridad. Bakit ikaw ang nakakuha sa batang yon? Sa tambakan ba talaga? O may iba pang kwento sa likod nito? Hindi nakapagsalita agad si Yara. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang tuyo. Yara po, Mayari Alon. Nakita ko lang po siya roon sa tumpok ng mga basura, malapit sa ilog. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafin, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo ba ang pwedeng mangyari sa'yo kung mapapatunayang nagsisinungaling ka? Sa panahong ito, marami ang gumagawa ng ganitong eksena para makahingi ng pera sa mga taong may malasakit. Magkano ba ang kailangan mo para tumigil ka na sa pag-arte? Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa puso ni Yara. Ang kanyang pagsisikap na isalba ang buhay ng bata ay tila naging isang maruming transaksyon sa paningin ng lalaking ito. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipaliwanag na hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw o manloloko. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hikbi. Wala po akong kailangang pera. Gusto ko lang pong mabuhay ang bata. Bulong ni Yara habang nakatitig sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Tinalikuran siya ni Serafin, ngunit bago ito tuluyang lumayo, nag-iwan ito ng mga salitang habambuhay na uukit sa kanyang isipan. Huwag kang aalis dito hanggat hindi lumalabas ang resulta ng pagsusuri. Kapag napatunayan kong may kinalaman ka sa pag-abandona sa batang iyon, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Naiwan si Yara na mag-isa sa malamig na pasilyo ng ospital. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sa paghahangad niyang makasagip ng buhay, tila ang sarili niyang kalayaan ang kanyang isinakripisyo. Paano ko mapapatunayan ang aking katapatan sa isang mundong ang tanging nakikita ay ang aking dumi at hindi ang aking puso? Sa kabilang dako ng ospital, sa loob ng isang silid na puno ng mga makabagong kagamitan, ang sanggol ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa dulo ng gown ni Dr. Amelis, isang tahimik na ugnayan na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Mabibigyan namin siya ng pangalang ipagmamalaki niya, Yara. Isang buhay na hinding-hindi mo kailanman maibibigay sa gitna ng tambakan at amoy ng pagkabulok. Ang mga salitang yon mula kay Dr. Amelis Llorente ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpagising kay Yara sa malupit na katotohanan. Habang nakaupo siya sa malambot na selyas sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ramdam ni Yara ang matinding kaibahan ng kanyang daigdig sa mundong kinatatayuan niya ngayon. Ang kanyang mga kamay na puno pa rin ng mga bakas ng uling at dumi na hindi natanggal ng mabilisang paghuhugas ay nanginginig habang nakapatong sa kanyang mga hita. Sa kanyang harapan, ang sanggol na iniligtas niya ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang nagniningning na glass crib, balot ng malambot at mamahaling tela na kulay puti. Tila pinipiga ang puso ni Yara habang pinagmamasdan ang bata. Sa loob ng ilang oras na pagkakarga niya rito sa gitna ng bagyo, naramdaman niya ang isang ugnayang hindi niya maipaliwanag, isang koneksyong higit pa sa dugo. Ngunit sapat na ba ang pagmamahal para punan ang kumakalam na sikmura? Sapat na ba ang kanyang yakap para protektahan ang bata mula sa panganib ng kanilang barong-barong na kailanman ay maaaring anurin ng baha? Dahan-dahang lumapit si Amelis kay Yara at hinawakan ang kanyang balikat. 12 years, Yara. 12 taon kaming nagdasal ni Serafin na magkaroon ng sariling anak. Akala namin, huli na ang lahat. Pero dumating ang batang ito at ikaw ang nagdala sa kanya sa amin. Naniniwala ako na ito ay isang milagro. Yumuko si Yara. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang maruming pantalon na lumilikha ng maliliit na madidilim na mantsa. Gusto ko lang pong magkaroon siya ng magandang buhay. Yung hindi siya kailangang magising sa ingay ng mga nag-aaway na lasenggo. Yung hindi siya kailangang maghanap ng makakain sa basura. Naiintindihan ko, Yara. At ipinapangako ko sa'yo, ituturing namin siyang parang tunay naming dugo at laman. Hindi siya magkukulang sa kahit ano. Seryosong saad ni Amelis, ang kanyang boses ay puno ng katapatan na bihirang makita sa mga taong nasa kanyang katayuan.
May isa lang po akong hiling. Bulong ni Yara habang pilit na nilalabanan ng hikbi sa kanyang lalamunan. Kahit hindi niya malaman kung sino ako, kahit hindi niya malaman na ako ang nakapulot sa kanya. Gusto ko lang pong makasiguro na humihinga siya ng maayos, na masaya siya. Kahit isang balita lang po paminsan-minsan, sapat na sa akin yon para makahinga rin ako ng maluwag. Isang golden moment ang namagitan sa dalawang babae nang abutin ni Yara ang maliit na kamay ng sanggol sa huling pagkakataon. Hinayaan niyang humawak ang maliliit na daliri ng bata sa kanyang hintuturo. Ramdam niya ang init ng buhay na yon. Isang init na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na bitawan ang lahat para sa kapakanan ng iba. Iyon ang pinakamasakit na paalam na naranasan niya, ang pagpili na maging anino sa buhay ng batang kanyang sinagip upang maging maliwanag ang kinabukasan nito. Pinirmahan ni Yara ang mga unang dokumento sa tulong ni Amelis. Bawat titik ng kanyang pangalan sa papel ay tila isang tistis sa kanyang puso. Nang matapos ang lahat, tumayo siya upang lisanin ang silid. Ang bawat hakbang niya palayo sa glass crib ay tila paghatak sa kanyang kaluluwa. Nang makalabas siya sa pasilyo, bumungad sa kanya ang isang marangyang babae na nakasuot ng tila kulay dugong damit at may suot na mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ito si Carminda Valtiera, ang kapatid ni Amelis. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin, dala ang isang aura ng kapangyarihan at pagmamataas. Napatigil si Carminda nang makita si Yara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi dahil sa dumi ng babaeng nasa harap niya, kundi dahil sa isang bagay na tila nakita niya sa mukha nito, isang alaala ng isang lihim na pilit niyang ibinaon. Sino ang babaeng ito at bakit siya galing sa silid ng kapatid ko? Matalas na tanong ni Carminda. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Hindi nakasagot si Yara at mabilis na naglakad palayo. Ngunit naramdaman niya ang nanunuring tingin ni Carminda na nakabaon sa kanyang likuran. Sa loob ng silid, nang makita ni Carminda ang sanggol na buhat-buhat ni Amelis, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito. Impossible! Bulong ni Carminda sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Paanong napunta rito ang batang yon? Siniguro nilang wala nang makakahanap sa kanya. Naiwang nakatayo si Carminda sa harap ng pinto, habang ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay sa isang madilim na gabi, kung saan isang utos ang kanyang ibinigay. Isang utos na dapat sana ay nagtapos sa buhay ng batang nasa loob ng silid na yon. Ang presensya ni Yara at ang pagkakaligtas sa sanggol ay isang banta na hindi niya hinayaang mangyari. Sa labas ng ospital, muling humampas ang malakas na ulan kay Yara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang ginawang kanyang nararamdaman, kundi ang isang nakakatakot na pakiramdam na ang kanyang ugnayan sa batang si Neria ay hindi pa natatapos dito. Bakit ganoon na lamang ang gulat sa mga mata ng babaeng iyon? At anong kinalaman ng isang makapangyarihang tulad niya sa isang sanggol na itinapon sa gitna ng basura? Walang puwang ang mantsa sa pamilya Valtiera. Kung kailangang sunugin ang buong tambakan para lang mawala ang ebidensya, gagawin ko. Ang bulong na yon ni Carminda Valtiera sa loob ng kanyang madilim na silid-aklatan ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng semento, ay nakatitig sa isang lumang litrato ng kanyang anak na lalaki. Ang lihim na akala niya ay habang buhay nang nabaon sa dumi ng pasig, ay muling nabuhay, humihinga, at ngayon ay nasa loob pa mismo ng pamamahay ng kanyang kapatid. Ang sanggol na si Neraya ay hindi isang milagro para kay Carminda. Ito ay isang buhay na bomba na maaaring sumabog at lumatay sa dangal ng kanilang angkan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa gitna ng barong-barong na tila anumang oras ay guguho, nakaupo si Yara sa tabi ng kanyang natutulog na ina. Ang amoy ng tuyong isda at ang singaw ng basang lupa ay bumabalot sa maliit nilang espasyo.
Ang bawat pag-ubo ni Nanay Elena ay tila isang kutsilyo na humahati sa puso ni Yara. Wala siyang dalang gamot, wala siyang dalang pagkain. Ang tanging bitbit niya pauwi ay ang hapdi ng pagkakaulila sa isang batang hindi naman niya tunay na anak. Yara, nasaan ang pera? Isang paos at garalgal na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Brix iyon, nakasandal sa pintuan, ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang kilos ay balisa. Sinabi ni Aling Puring na may kasama kang mga mayayaman kanina. Nasaan ang balato mo? Huwag mong sabihing nagpakabayani ka na naman ng libre habang mamatay-matay na tayo sa gutom dito. Hindi tumingin si Yara sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang tuyong palad ng kanyang ina. Ibinigay ko ang bata sa mga taong makakapagbigay sa kanya ng buhay, Brix. Iyon lang ang mahalaga. Mahalaga? Ang mahalaga ay ang sikmura natin. Galit na sinipa ni Brix ang isang bakanteng lata ng gatas na lumikha ng isang maingay na kalansing na gumulong sa sahig bago tumama sa dingding. Ang tanga mo, ate. Pera na. Naging bato pa. Ngunit ang hindi alam ni Yara, ang pera na hinahanap ni Brix ay paparating na sa paraang hindi nila inaasahan. Kinaumagahan, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa bukana ng eskinita, isang bagay na hindi karaniwan sa lugar na yon. Bumaba si Carminda, balot ng mamahaling bandana ang kanyang mukha, upang hindi malanghap ang masangsang na amoy ng paligid. Hindi siya nagtungo kay Yara. Sa halip, hinanap ng kanyang mga mata ang lalaking ayon sa kanyang impormante ay ang butas sa buhay ni Mayaria Alon. Nagkita sila ni Brix sa likod ng isang abandonadong bodega. Ang kaibahan ng kanilang hitsura ay tila langit at lupa. Ngunit sa sandaling iyon, pinag-isa sila ng isang madilim na hangarin. Gusto mong yumaman, di ba? Tanong ni Carminda habang binubuksan ng kanyang pitaka na puno ng kulay ube na mga papel. Ang kapatid mo, si Yara, siya ang hadlang sa swerte mo. Masyado siyang mabait, masyadong mapapel. At ang batang iyon, hindi dapat mapunta sa mga Llorente. Nasilaw si Brix sa kinang ng pera. Ang kanyang konsensya, kung mayroon man, ay mabilis na natunaw sa harap ng pagkakataong makabalik sa sugalan. Anong gusto mong gawin ko? Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carminda. Kailangan nating palabasin na ang kapatid mo ay isang manghuhot-hot na ginamit niya ang bata para pagkakitaan ng kapatid ko. Kapag naniwala si Serafin na isang manloloko si Yara, itatapon siya ng batas sa lugar na hindi na niya kayang balikan. Inabot ni Carminda ang unang bahagi ng bayad kay Brix. Siguraduhin mong maniniwala ang lahat na ang dakilang si Yara ay isa lamang basurang nagpapanggap na ginto. Habang naglalakad palayo si Carminda, ang kanyang boses ay tila isang babala sa kanyang isipan. Ang pag-aakala ni Yara na ligtas na ang bata ay isang malaking pagkakamali. Dahil sa mundong ito, ang pinakamalupit na kaaway ay hindi ang nagtatapon ng basura, kundi ang naglilinis ng sarili nilang dumi gamit ang buhay ng ibang tao. Paano lalabanan ni Yara ang isang patibong na ang sarili niyang dugo ang siyang naglatag? Sa loob ng barong-barong, napanaginipan ni Yara ang tawa ni Neraya. Ngunit sa kanyang panaginip, ang tawa ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging iyak, habang ang anino ng isang malaking kamay ay dahan-dahang bumabalot sa maliit na bata, hinihila ito pabalik sa kadiliman ng tambakan. Ate, bilisan mo! Tumawag si Dr. Amelice. Kailangan ka raw sa mansyon dahil ayaw tumigil sa pag-iyak ng bata. Ikaw lang daw ang nakakapagpatahan sa kanya. Ang mga salitang yun ni Brix ang naging mitya ng pag-asa sa puso ni Yara. Hindi niya inisip kung bakit ang kapatid niya ang tinawagan o kung bakit parang hindi mapakali ang mga mata ni Brix habang hinihimok siyang magbihis. Ang tanging nasa isip ni Yara ay si Neraya. Ang isiping nahihirapan ng sanggol ay sapat na para makalimutan niya ang pagod mula sa maghapong paglalabada. Nagmadali siyang sumakay ng jeep, bit-bit ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Isang simpleng regalo na nais niyang ibigay sa bata
para sa proteksyon nito. Pagdating sa mansyon ng mga Llorente, ang katahimikan ng paligid ay tila isang babala na hindi napansin ni Yara. Pinatuloy siya ng gwardiya na tila ba may hinihintay na panauhin. Pagpasok niya sa malawak na silid tanggapan, hindi si Amelis ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng marangyang silid, nakaupo si Carmine de Valtierra. May hawak na baso ng alak at isang makapal na sobrang kulay kape na nakapatong sa lamesang gawa sa kristal. Nandito ka na pala, Yara, saad ni Carminda. Ang boses ay puno ng mapang-uyam na tamis. Eksakto ang dating mo. Katatapos lang nating pag-usapan ang presyo ng pananahimik mo. Nangunot ang noo ni Yara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibog ng mabilis sa kaba. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nasaan po si Dr. Amelise? Nasaan po ang bata? Huwag na tayong magbulahan pa. Pagpapatuloy ni Carminda habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Tumambad ang 5 bundle ng tig-1,000 piso, 5 milyong piso, na tila kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Sinabi na sa akin ng kapatid mo ang lahat. Alam kong plinano nyo ang pagtatapon sa bata para ikaw ang kunwaring makakita at pagkatapos ay huthutan kami ng pera. Kunin mo na ito at lumayas ka na sa buhay ng kapatid ko. Hindi totoo yan, sigaw ni Yara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Wala akong hinihinging pera. Napulot ko ang bata dahil itinapon siya. Maawa kayo, huwag ninyong dungisan ang hangarin ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Brick sa silid. Nakayuko at hindi makatingin kay Yara. Ate, tanggapin mo na. Sabi mo naman kailangan natin ng pera para kay nanay. Di ba? Huwag mo nang itanggi. Alam naman nilang lahat ang totoo. Ang pagtataksil ng sarili niyang dugo ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Yara. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Attorney Serafin Llorente. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot habang nakatingin sa perang nasa ibabaw ng lamesa at sa nanginginig na mga kamay ni Yara. Tama nga ang hinala ko mula noong una pa lang. Malamig na saad ni Serafin. Ang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Ginamit mo ang awa ng asawa ko. Ginamit mo ang buhay ng isang inosenteng sanggol para sa sarili mong kasakiman. Attorney, makinig po kayo. Hindi ko po alam ang tungkol sa perang ito. Pagsusumamo ni Yara, dahan-dahang lumalapit kay Serafin habang umaagos ang kanyang mga luha. Pumunta lang po ako rito dahil sabi ni Briggs ay kailangan ako ni Neraya. Ngunit bago pa makalapit si Yara, isang mabilis at malakas na dagok ang tumama sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ni Serafin na humalik sa balat ni Yara ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Sa tindi ng lakas, napasandal si Yara sa lamesang kristal at ang maliit na krus na kahoy na hawak niya ay nalaglag at tumalbog sa sahig, tila isang simbolo ng kanyang nadurog na dangal. Ang sakit sa kanyang mukha ay walang-wala, kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Tumingala si Yara kay Serafin. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha, ngunit malinaw niyang nakita ang pandidiri sa mukha ng lalaking itinuturing niyang tagapaglitas ng bata. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang marumi mong bibig, bulyaw ni Serafin. Ang isang tulad mo, na kayang pagkakitaan ng buhay ng isang sanggol, ay mas masahol pa sa basurang pinanggalingan mo. Lumayas ka rito, bago ko pa makalimutang babae ka at ipakulong ka sa salang extortion. Yumuko si Yara, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Wala siyang nakitang kakampi sa silid na yon. Ang kanyang kapatid ay nakatalikod. Si Carminda ay lihim na nakangiti sa likod ng kanyang baso. At si Serafin ay tila isang hukom na nagbabana ng pinal na hatol. Dahan-dahang tumayo si Yara, hindi pinansin ang dugong nagsisimulang lumabas sa gilid ng kanyang labi. Hindi niya kinuha ang pera. Sa halip, pinulot niya ang krus na kahoy na ngayon ay may lamat na. Sa bawat hakbang niya palabas ng mansyon, naramdaman niya ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang mantsa na habambuhay na ikakabit sa kanyang pangalan. Tumigil siya sa may pintuan
at lumingon sa huling pagkakataon, hindi kay Serafin o kay Carminda, kundi sa direksyon kung nasaan ang silid ni Neria. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay puno ng isang pangakong hindi matitibag ng kahit anong sampal o pang-aapi. Balang araw, malalaman ninyo ang totoo at sa araw na yon sana ay makayanan ninyong tingnan ang inyong mga sarili sa salamin. Lumabas si Yara sa ulan, mag-isa at wasak. Ang bagyong kanina lang ay nasa labas ay tila pumasok na rin sa loob ng kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Yara ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang sugatang balat. Ngunit ang lamig ng gabi ay wala pa sa kalahati ng pait na nararamdaman ng kanyang puso. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon ng mga Llorente, ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila paglubog sa isang hukay na siya mismo ang pinagtabunan. Ang tunog ng dambuhalang bakal na pinto na nagsara sa kanyang likuran ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng kanyang pagkatao, isang hudyat na ang pintuan ng katarungan ay tuluyan na ring ipinid para sa isang taong katulad niya. Huwag ka nang babalik dito, Yara. Ang basurang tulad mo ay hindi nararapat sa harap ng aking mga mata. Ang boses ni Serafin ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Sa gilid ng kalsada, isang mamahaling sasakyan ang mabilis na dumaan na nagwisik ng maruming tubig mula sa kanal patungo sa kanyang basang damit. Hindi man lang gumalaw si Yara, hinayaan niya ang putik na dumapo sa kanyang mukha dahil sa sandaling iyon, nararamdaman niyang wala na siyang anumang dangal na dapat pangalagaan. Ang sampal ni Serafin ay hindi lamang nag-iwan ng pamamaga sa kanyang pisngi. Winasak nito ang huling hibla ng paniniwala niya na ang kabutihan ay palaging sinusuklian ng tama. Nang makarating siya sa bukana ng kanilang eskinita sa Pasig, hindi katahimikan ang bumati sa kanya. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, ang mga kapitbahay ay nagkumpulan sa ilalim ng mga tagpingyero. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa tindahan ni Aling Puring. Iyan na ba siya? Ang babaeng nagpanggap na santa, pero manghuhutot pala. Ang boses ni Aling Puring ay puno ng pait. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa maliit na telebisyon kung saan ipinapakita ang isang malabong litrato ni Yara na kuha sa labas ng ospital. Balita sa buong Pasig, ginamit daw ang sanggol para makahingi ng 5 milyon sa mga Llorente. Napakawalang hiya. Akala mo kung sinong mahinhin, mas mabaho pa pala ang budhi sa basurang kinakalakal niya. Dagdag pa ng isang kapitbahay habang humahalakak ng may halong pandidiri. Napatigil si Yara sa gitna ng daan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit tila mas lalong naging malamig ang paligid. Ang bawat salita ng kanyang mga kapitbahay ay tila mga batong ipinupukol sa kanya. Bumabaon sa kanyang balat, dinudurog ang anumang natitirang lakas sa kanyang katawan. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipaliwanag na siya ang biktima, na siya ang pinagtaksilan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Walang boses na lumalabas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang barong-barong, hindi iniinda ang mga matatalim na tingin na sumusunod sa bawat galaw niya. Nang itulak niya ang pinto, nagawa sa pinagtagnitag ng yero at kahoy, ang tanging bumati sa kanya ay ang mabigat na katahimikan at ang amoy ng luma at basang gamit. Nanay? Mahinang tawag ni Yara. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang mitya ng kandila na malapit nang mamatay sa gitna ng hangin. Walang sumagot. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa sahig at doon ay nakita niya si Nanay Elena. Ang matandang bulag ay nakasalampak sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nangangapa sa dilim, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy mula sa kanyang mga matang walang makita. Ang maliit na radyo sa tabi nito ay naglalabas ng balita. Ang balitang tumatapos sa dangal ng kanyang anak. Yara, totoo ba? Bulong ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ginamit mo ba ang batang yon para sa pera?
Sinabi ko naman sa'yo, mas mabuting mamuhay tayong dukha basta't malinis ang ating pangalan. Bakit mo ginawa ito, anak? Nalugmok si Yara sa tabi ng kanyang ina. Niyakap niya ang mga tuhod ni Nanay Elena at doon ay ibinuhos ang lahat ng sakit na kanina pa niya kinikimkim. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na hagulgol, isang tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Nay, hindi po totoo. Wala po akong ginawang masama. Pagsusuma mo ni Yara sa gitna ng kanyang pag-iyak. Pinagtulungan po nila ako. Si Brix. Si Brix po ang nagdala sa akin doon. Nay, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang katahimikan ng kanyang ina ay ang pinakamabigat na parusa. Sa mundong ito, kapag ikaw ay nasa ilalim na, ang katotohanan ay tila isang aninong madaling tabunan ng kasinungalingan ng mga mayayaman. Ang hiya na dala ng balitang iyon ay tila isang mantsa na kahit anong kuskos ni Yara ay hindi na mabubura. Naramdaman ni Yara ang pag-vibrate ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nakita ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ito pa lang ang simula, Yara. Siguraduhin mong hindi ka na makikita sa Pasig. Dahil sa susunod, hindi lang dangal mo ang kukunin ko. Manahimik ka kung gusto mong mabuhay pa ang nanay mo. Alam ni Yara kung kanino galing iyon. Ang anino ni Carminda Valtierra ay tila isang dambuhalang kamay na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sa loob ng madilim na barong-barong, habang yakap niya ang kanyang inang, hindi na siya magawang hawakan. Naramdaman ni Yara ang isang matinding pagbabago sa kanyang loob. Ang pait ay nagsimulang maging isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Bakit ang katarungan ay parang isang bituin na tanging ang mga nasa itaas lamang ang nakakaabot? Bakit kailangang ang isang pusong nagmalasakit ang siyang dumanas ng ganitong kalupitan? Tumayo si Yara, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang maruming manggas. Tumingin siya sa bintanang tanging ulan lamang ang makikita. Hindi pa tapos ang laban. Maaaring nakuha nila ang kanyang dangal. Maaaring nakuha nila ang kanyang bata. Ngunit hindi nila kailanman makukuha ang katotohanang nakaukit sa kanyang kaluluwa. Nay, aalis tayo rito. Matigas na saad ni Yara, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang bagong uri ng liwanag. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa saya, kundi sa matinding pagnanais na mabuhay at lumaban. Hindi tayo mananatili sa putikang ito. Balang araw, sila naman ang luluhod sa harap natin. Ngunit sa labas, ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang tumunog, papalapit sa kanilang eskinita. Ang bawat tunog ay tila isang babala na ang kanyang pagtakas ay maaring hindi na mangyari. Buksan mo ang pinto, Yara. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam naming nandyan ka. Ang sigaw na yon ng isang pulis ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa marupok na dingding ng kanilang barong-barong. Hindi na naghintay ang mga awtoridad. Sa isang malakas na tulak, ang pintong yari sa tagpi-tagping kahoy ay bumukas ng marahas na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkakasira. Pumasok ang dalawang opisyal, ang kanilang mga bota ay nag-iiwan ng malalaking mantsa ng putik sa malinis na sahig na katatapos lang punasan ni Yara. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling nakayuko si Yara sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na isinusubo ang huling piraso ng tuyong tinapay sa bibig ni Nanay Elena. Iyon ang huling pagkain nila, ang huling sandali ng pagkalinga na magagawa niya bago siya tuluyang ilayo ng tadhana. Ang kaibahan ng marahas na pagpasok ng mga pulis at ang banayad na pag-aalaga ni Yara sa kanyang ina ay isang mitya na nagpasikip sa dibdib ng sino mang nakakakita. Yara Alon, inaaresto ka sa salang attempted extortion batay sa reklamo ni Attorney Serafin Llorente. Saad ng pulis habang marahas na hinahatak ang kanyang mga braso. Naramdaman ni Yara ang malamig at mabigat na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga manipis na pulso. Ang tunog ng paglak ng bakal ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Wala siyang lakas na lumaban. Ang kanyang katawan ay tila naging isang hungkag na sisidlan
Walang laman kundi ang matinding pait. Yara, anak, saan niyo siya dadalhin? Maawa kayo. Bulag ako. Wala siyang kasalanan. Ang sigaw ni Nanay Ama ni Elena ay umalingaungaw sa buong eskinita habang pilit siyang tumatayo at nangangapa sa hangin. Hinahanap ang anino ng kanyang anak. Nay, huwag po kayong lalabas. Mag-ingat po kayo. Huling sigaw ni Yara bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Sa labas, ang ulan ay tila naging luha ng langit. Ang mga kapitbahay na dati niyang tinutulungan ay naroon, nakahanay sa gilid ng eskinita. Ang ilan ay kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang ilan ay hayagang nagmumura. Bawat hakbang ni Yara sa putikan ay tila isang paglakad sa sarili niyang burol. Ang bawat mapanghusgang tingin ay tila isang latay na lalong nagpapahina sa kanyang tuhod. Dinala siya sa presinto at ikinulong sa isang madilim at masikip na selda. Ang amoy ng ihi, pawis at kalawang ay bumalot sa kanyang pandama. Doon sa gitna ng kadiliman ay muling bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Niraya. Ang bango ng sanggol, ang malambot nitong balat, at ang paraan ng paghawak nito sa kanyang daliri. Iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Ngunit sa kabila ng dusa, isang maliit na himala ang nangyari sa loob ng piitan. Isang matandang babae na nakakulong din dahil sa maliliit na kasalanan ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang basong tubig. Huwag kang susuko, Neng. Nakikita ko sa mga mata mo, hindi ka kriminal. Ang mga taong sadyang mabuti ang puso. Sila ang madalas subukin ng tadhana ng higit sa kaya nila, bulong ng matanda. Iyon ang naging golden moment ni Yara, isang estranghero na nagbigay ng init sa gitna ng malamig na rehas. Pinunasan ni Yara ang kanyang muka at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras, tumuwid ang kanyang pagkakaupo. Ang dusa ay hindi na lamang basta pasakit. Ito ay naging gasolina para sa isang nagbabagang determinasyon. Lumipas ang mga araw na tila mga taon. Isang gabi, isang bisita ang dumating na hindi niya inaasahan. Hindi ito si Briggs at hindi rin si Seraphine. Isang abogado mula sa isang legal aid foundation ang tumayo sa harap ng kanyang selda. May dalang mga dokumento na naglalaman ng mga butas sa kasong isinampa laban sa kanya. May nagpadala sa akin dito, Yara. Isang taong naniniwala na ang kwento mo ay may kailangang itama. Saad ng abogado. Nangunot ang noo ni Yara. Sino ang magmamalasakit sa isang tagapulot ng basura na tinalikuran na ng lahat? Habang binabasa ng abogado ang mga detalye, isang pangalan ang hindi sinasadyang nabanggit. Isang pangalang may kaugnayan sa nakaraan ng pamilya, Valtierra. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yara na ang mitya ng katarungan ay nagsisimula ng magliyab. Hindi na siya ang biktima na iiyak lamang sa isang sulok. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang balita ang dumating na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Yara, kailangang malaman mo ito. Ang batang si Neria, bigla siyang nagkasakit at walang doktor na makatukoy kung ano ang dahilan. Ang sabi ng mga nurse, tanging ang pangalan mo ang tila binubulong ng bata sa gitna ng kanyang lagnat. Ang katarungan ay tila kailangang maghintay dahil ang buhay ng bata ay muling nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ngunit paano siya makakatulong kung siya ay nakakulong sa likod ng mga rehas na gawa sa kasinungalingan ng mga makapangyarihan? Bakit sa tuwing susubukan kong lumayo, ang tadhana ay pilit akong ibinabalik sa batang iyon? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina, hindi sa dugo kundi sa puso, para sa isang buhay na itinapon na ng mundo? Ang gabi ay tila lalong humaba. At sa labas ng presinto, ang isang itim na sasakyan ay tahimik na nagmamasid, tila naghihintay sa susunod na pagkakamali ng babaeng nasa loob ng selda. Huwag mo nang sayangin ang luha mo sa babaeng yon, Amilisi. Baka nga isinumpa niya ang batang yan bago siya umalis, kaya hindi bumubuti ang kalagayan ni Niraya. Ang boses ni Carminda ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng ospital. Walang bahid ng awa habang nakatitig sa kanyang kapatid
na kasalukuyang umiiyak sa tabi ng incubator. Para kay Amelis, ang mga salitang yon ay tila mga lason na pilit dumidimit sa kanyang isipan, ngunit may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang tumatangging maniwala. Tumingala siya at nakita ang kanyang ate na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Tila ba mas mahalaga pa ang kinang ng ginto kaysa sa buhay ng sanggol na nag-aagaw buhay. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit na hawak ni Amelis ang isang maliit na bagay na nakuha niya mula sa isang lumang pawn shop sa Pasig bago siya dumiretso sa ospital. Isang pilak na banyas, isang simpleng pulseras na may nakaukit na pangalang Mayari. Ayon sa may-ari ng tindahan, isinangla ito ng isang babaeng umiiyak, hindi para sa sugal o luho, kundi para may maipambayad sa paunang deposito ng ospital para sa isang sanggol na napulot sa basura. Ang katotohanan ito ay tila isang malaking pako na bumaon sa dibdib ni Ameliste. Habang iniisip ni Serafin na si Yara ay isang manghuhurhot, ang ebidensyang hawak niya ay nagsasabi ng kabaligtaran. Isinakripisyo ni Yara ang kanyang tanging alaala mula sa kanyang ama para sa isang batang hindi niya kaano-ano. Ang kabutihang yon ay napakalayo sa imahe ng kriminal na ipinipilit ni Carminda at ng kanyang asawa. Ate, bakit parang galit na galit ka kay Yara? Tanong ni Amelis, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may halong pagdududa. Wala naman siyang ginawa sa'yo. At bakit tila kilalang kilala mo siya nung unang beses mo palang siyang makita? Napatigil si Carminda sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpakita ng isang panandaliang takot bago ito mabilis na napalitan ng dati niyang talim. Nasisiraan ka na ba ng bait, Amelis? Nag-aalala lang ako sa dangal ng pamilya natin. At ang babaeng yon, isang basura siya na dapat lang manatili sa kulungan. Hindi na kumibo si Amelis, ngunit ang kanyang isipan ay nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng katotohanan. Bakit ang telang ginamit na pambalot sa sanggol nang mahanap ito ni Yara ay may borda na tanging sa mga valtsera lamang makikita? Bakit tila takot si Carminda sa tuwing nababanggit ang tungkol sa pinagmulan ng bata? Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, lihim na nagtungo si Amelise sa isang maliit at liblib na baryo sa labas ng lungsod. Doon ay hinanap niya si Manang Sabel, ang dating katiwala ni Carminda, na biglang nagretiro at nawala ilang buwan na ang nakalilipas. Matapos ang mahabang pagpilit, natagpuan niya ang matanda sa isang maliit na dampa. Mukhang laging may kinatatakutan. Manang Sabel, maawa po kayo. Pagsusumamo ni Amelis habang hawak ang kamay ng matanda. Ang batang si Neraya, namamatay na siya. Kailangan ko ng katotohanan para maligtas siya. Ano po ang kinalaman ni Ate Carminda sa batang yon? Nanginig ang buong katawan ni Manang Sabel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at pagsisisi. Huwag ninyong sasabihin sa kanya na nagsalita ako, Ma'am Amelis. Papatayin niya ako. Pero hindi ko na kaya ang bigat sa konsensya ko. Ang batang iyan, siya ang bunga ng pagkakamali ng anak ni Ma'am Carminda sa isa sa mga katulong namin. Inutusan niya akong itapon ng bata. Sa ilog o sa tambakan, kahit saan, basta mawala ang mantsa sa pangalan ninyo. Ang bawat salita ni Manang Sabel ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa buong pagkatao ni Amelise. Ang sariling kapatid niya ang tumalikod sa sarili nitong dugo at laman. At ang babaeng pinagkaitan nila ng katarungan, ang babaeng ipinasara ang mundo dahil sa paratang ng kanyang asawa, ay siya pa ang nagbigay ng init at pag-aaruga sa batang itinuring nilang walang halaga. Naramdaman ni Amelis ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa maruming lupa habang ang kanyang dibdib ay bumibigat sa tindi ng pagsisisi. Paano niya haharapin si Yara? Paano niya itatama ang isang pagkakamaling naging dahilan ng pagkakakulong ng isang inosenteng kaluluwa? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at determinasyon. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang kapatid. Kailangan niyang ilabas si Yara. Kailangan niyang iligtas si Neraya. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa ospital, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Si Serafin, sa tindi ng kanyang galit at paniniwalang si Yara,
Ang dahilan ng lahat ng malas ay nilagdaan na ang mga dokumento para ilipat si Yara sa isang mas malayo at mas mahigpit na kulungan kung saan hindi na ito madaling mabisita o matulungan. Serafin, anong ginawa mo? Sigaw ni Amelis pagpasok niya sa silid. Ginagawa ko lang ang tama, Amelis. Bukas na bukas, ililipat na ang babaeng yon at hinding-hindi na siya makakalapit sa pamilyang ito. Malamig na sagot ni Serafin habang isinasara ang kanyang folder. Naiwang nakatayo si Amelis sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang oras ay tumatakbo laban sa kanya. Paano niya mapipigilan ang paglipat kay Yara kung ang sarili niyang asawa ang siyang naglalatag ng rehas? At paano kung ang lihim na natuklasan niya ay sapat na para wasakin hindi lamang ang kanyang kapatid, kundi ang buong pamilyang kanyang minahal? Ang katarungan ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Sa labas, ang langit ay muling nagbabadya ng ulan. Tila isang babala na ang pinakamalakas na bagyo ay paparating pa lamang. Huwag kang lilingon, Yara. Ang mga katulad mong basura ay walang karapatang tumingin sa liwanag ng araw. Doon ka sa dilim, kung saan nabubulok ang mga taong kasing dumi ng iyong konsensya. Ang tinig ng warden ay tila isang hatol na mas mabigat pa sa mga kadenang nakagapos sa mga pulso ni Yara. Habang kinakaladkad siya palabas ng selda, ang bawat hakbang niya ay tila pag-ukit ng sugat sa malamig na semento ng pasilyo. Hindi siya tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Pinagmamasdan ang sariling mga paang puno ng paltos at dumi. Sa gitna ng ingay ng mga susi na nagkiskisan at ang tunog ng mabibigat na bota ng mga gwardiya, tanging ang tibok ng kanyang pusong naghihingalo ang kanyang naririnig. Ang mitsang ito ng kawalang katarungan ay lalong nag-alab nang makita niya sa dulo ng pasilyo ang isang bulto ng tao na pamilyar sa kanyang paningin, si Attorney Serafin Lorente, nakatayo sa tabi ng isang itim na van. Ang kanyang mukha ay parang nililok mula sa matigas na bato. Sa bawat paghinga ni Serafin, tila ibinubuga niya ang puot na matagal nang nakaimbak sa kanyang dibdib para sa babaeng sa tingin niya ay sumira sa katahimikan ng kanyang tahanan. Ngunit sa kabila ng rehas at ng malupit na tadhana, ang isipan ni Yara ay lumipad pabalik sa isang maliit at madilim na eskinita. Naalala niya kung paano niya dahan-dahang hinubad ang kanyang sariling manipis na jacket para lang mabalot ang nanginginig na katawan ni Neria noong gabing mahanap niya ito. Ang kabalintunaan ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang babaeng nagbigay ng init sa isang batang itinapon sa basura ay siya ngayong pilit na ibinabaon sa lamig ng isang piitang walang kasing lupit. Nararamdaman ni Yara ang pag-vibrate ng bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang kanyang lalamunan ay naninikip, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong medisina. Ang pakiramdam na ang iyong buong pagkatao ay tinatabunan ng putik habang ikaw ay walang kalaban-laban ay sapat na para wasakin ang katinuan ng kahit sinong nilalang. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pagkawasak, nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagtanggap, kundi isang muog ng kanyang natitirang dangal. Eksaktong sa sandaling isasakay na si Yara sa van, isang mabilis na sasakyan ang huminto sa harap ng presinto na nagdulot ng malakas na tilamsik ng tubig ulan sa sapatos ni Serafin. Lumabas si Amelis. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong galit at pagsisisi. May hawak siyang isang piraso ng lumang tela, ang shawl na may borda ng pamilya Valtera na siyang pambalot kay Neraya noong gabing iyon. Serafin, tigilan mo ito. Bitawan niyo si Yara. Sigaw ni Amelis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang tumatakbo patungo sa kanyang asawa. Amelis, bumalik ka sa ospital. Huwag kang makialam sa operasyong ito. Malamig na tugon ni Serafin habang pilit na iniiwas ang tingin sa asawa. Hindi! Hindi mo alam ang ginagawa mo. Iniharap ni Amelis ang shawl sa mukha ni Serafin. Ang batang ito, si Neraya,
Hindi siya napulot lang ni Yara para pagkakitaan tayo. Itinapon siya ni Ate Carminda. Si Neria ay anak ng pamangkin natin. Ang babaeng ipinapakulong mo, ang siyang tanging nagmalasakit sa dugo at laman ng pamilyang ito. Tila huminto ang pagdaloy ng oras sa buong paligid. Ang mga gwardiya ay napatigil at si Serafin ay dahan-dahang napatingin sa telang hawak ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang kulay ng gulat, pagtanggi at takot. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa ay tila isang higanting pader na unti-unting guguho. Sa loob ng van narinig ni Yara ang lahat. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ang katotohanan, ang lihim na akala niya ay siya lang ang nakakaalam, ay sa wakas ay nabunyag na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Serafin, isang malamig at mapang-uyam na tawa ang nanggaling sa likuran nila. Si Carminda Valtiera, nakatayo sa anino ng gusali, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi, kundi isang matinding determinasyon na tapusin ang nasimulan. Napakagaling mong mang-imbento ng kwento, Amelis. Saad ni Carminda, ang boses ay puno ng kamandag. Sino ang maniniwala sa isang matandang katulong na binayaran mo para siraan ako? Serafin, ituloy mo ang paglipat sa babaeng yan. Kapag nanatili siya rito, mas lalong magugulo ang isipan ng asawa mo. Ang paglalakbay ng damdamin sa sandaling iyon ay umabot sa sukdulan. Ang pag-asa na sandaling sumilay sa puso ni Yara ay muling binalot ng makapal na ulap ng pagdududa. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Serafin. Ang lalaking ito, na sanay sa batas, ay tila nalilito sa pagitan ng katotohanan ng kanyang asawa at ng manipulasyon ng kanyang hipag. Sa isang golden moment ng katapangan, lumingon si Yara mula sa loob ng sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Amelis. Isang tahimik na pasasalamat ang dumaloy sa pagitan nila. Isang ugnayan ng dalawang babaeng pinag-isa ng pagmamahal sa isang bata. Attorney Serafin, bulong ni Yara, ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Ang katarungan ay hindi nakikita sa taas ng katungkulan, kundi sa lalim ng katotohanan. Balang araw, ang batang yon mismo ang magsasabi sa inyo kung sino ang tunay na nagligtas sa kanya. Ipinid ng gwardiya ang pinto ng van nang may malakas na tunog na tila isang huling hantungan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naiwan si Amelis na sumisigaw sa gitna ng kalsada, habang si Carminda ay nakangising nakatingin sa naglalahong van. Paanong ang isang pusong nagbigay ng init ay siyang pilit na ibinabaon sa lamig? Magagawa ba ng katotohanan na buksan ang mga rehas na gawa sa yaman at kapangyarihan? Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng ospital, ang batang si Neria ay muling nagmulat ng kanyang mga mata. At sa kanyang maliit na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lamat na krus na kahoy. Isang bagay na hindi kailanman dapat nasa loob ng kanyang incubator kung wala siyang naging bisitang hindi inaasahan sa gitna ng gabi. Hindi ka nababagay dito, Yara. Akala mo ba ay malilinis ng isang ligo ang baho ng iyong pagkatao? Bumalik ka sa basurahan kung saan ka nagmula. Ang tinig ni Carmina Valtiera ay tila isang humahagupit na latigo sa gitna ng marangyang ballroom ng mga Llorente. Nakatayo si Yara sa gilid ng nagniningning na chandelier. Ang kanyang payak na damit ay tila isang mantsa sa gitna ng dagat ng mga taong nakasuot ng seda at brilyante. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na bolang gawa sa itinirintas na makukulay na tela. Isang simpleng regalo na dahan-dahan niyang ginawa sa loob ng selda para sa unang kaarawan ni Neraya. Hindi siya narito para sa gulo. Narito siya dahil sa pangakong hindi hahayaang lumipas ang araw na ito nang hindi niya nasisilayan ang batang nagdugtong sa kanyang hininga. Sa kabilang dako, ang tugtugan ng violin ay biglang tumigil na pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mata ng mga panauhin ay nakatuon kay Yara. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga at pagkutya. Naramdaman ni Yara ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat matalas na salita ni Carminda ay tila mga batong ipinupukol sa kanyang sugatang dangal.
Dinudurog ang anumang lakas na natitira sa kanya matapos ang malupit na karanasan sa piitan. Nais niyang sumagot. Nais niyang ipagsigawan na hindi siya ang kriminal. Ngunit ang bigat ng kawalang katarungan ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang boses. Ngunit sa gitna ng paghahari ng kadiliman ni Carminda, bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Amelise. Hindi siya mag-isa. Kasunod niya ang isang matandang babaeng nakayuko at nanginginig sa takot, si Manang Sabel. Ang bawat hakbang ni Amelise patungo sa gitna ng ballroom ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang panlilinlang. Enough, Ate Carminda. Tama na ang pagpapanggap. Ang boses ni Amelise ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanya. Naglakad si Amelise patungo kay Yara, bitbit ang pilak na banyas na pag-aari nito at ang telang may burda ng pamilya Valchera. Sa bawat hakbang niya, ang mukha ni Carminda ay unti-unting nawawalan ng kulay. Tila isang puting papel na dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang karangyaan ng okasyong yon ay tila naging isang entablado para sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa dumi. Ito ba ang sinasabi mong basura, ate? Iniharap ni Amelise ang pilak na banyas kay Serafin, na kasalukuyang nakatayo at hindi makapaniwala sa nakikita. Ito ang isinakripisyo ni Yara para maligtas ang buhay ng batang itinapon mo. Si Yara ang naging tunay na ina ni Neria noong ang sarili mong kadugo ang nag-utos na iligpit ang bata sa gitna ng bagyo. Ang bawat salita ni Amelise ay tila mga bala na tumatama sa muog ng kasinungalingan ni Carminda. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat. Si Serafin ay napatulala. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at nabasag sa makinis na sahig na lumikha ng isang matalim na tunog ng pagkawasak ng kristal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sabel, sabihin mo ang totoo sa harap ng lahat. Utos ni Amelise ang kanyang Ais, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa pagitan ng mga hikbi, isinalaysay ni Manang Sabel ang lahat. Ang lihim na pagbubuntis sa loob ng pamilya, ang utos ni Carminda na itapon ang bata sa tambakan ng Pasig upang hindi mantsahan ang kanilang pangalan, at ang takot na namayani sa kanila. Sa bawat detalye, ang mga brilyanteng suot ni Carminda ay tila nawalan ng kinang, napalitan ng karumihan ng kanyang sariling gawa. Naramdaman ni Yara ang pagluwag ng kanyang dibdib, ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang bawat gabing pinalipas niya sa malamig na semento ng selda ay tila nababayaran ng bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Amelise habang humihingi ito ng tawad sa kanya sa harap ng lahat. Isang golden moment ang namagitan ng yakapin ni Amelise si Yara sa gitna ng ballroom, isang pag-uugnay ng dalawang pusong pinag-isa ng pagmamahal sa isang inosenteng sanggol. Tumingin si Yara kay Carminda na ngayon ay wala nang maisagot. Ang mga mata ay puno ng matinding puot at kawalan ng pag-asa. Wala nang salapi o kapangyarihan ang makapagliligtas sa kanya mula sa hatol ng katotohanan. Ang katarungang matagal na ipinagkait ay sa wakas ay sumilay na parang sikat ng araw sa gitna ng tambakan. Sa wakas, Neria, malinis na ang daan para sa'yo. Bulong ni Yara habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa labis na kagalakan. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang malakas na tunog ng pagpasok ng mga awtoridad ang narinig mula sa bukana ng mansyon. Hindi para kay Yara, kundi para sa taong nag-akalang ang pagtatapon ng buhay ay isang laro lamang. Paano tatanggapin ni Serafin ang katotohanang ang taong itinuring niyang Rumi ay siyang may pinakamalinis na kaluluwa sa lahat? At ang batang itinuring nilang biyaya ay bunga ng isang krimeng nagmula sa sarili nilang pamilya? Ang gabi ay tila nagsisimula pa lamang dahil sa gitna ng pag-aaresto kay Carminda, isang tao ang dahan-dahang lumalabas sa pintuan. Bit-bit ang isang lihim na hindi pa nasasama sa pagtatapat na ito. Isang lihim na maaaring bumago muli sa kapalaran ni Yara at ng kanyang kapatid na si Briggs.
Patawarin mo ako, Yara. Sa paghahangad kong itama ang lahat, ako ang naging pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Ang mga salitang iyon mula kay Attorney Serafin Llorente ay tila isang mabigat na pasanin na dahan-dahang inilapag sa sahig ng mansyon. Nakaluhod ang makapangyarihang abogado sa harap ng babaeng tinawag niyang basura. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Yara. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Serafin ay tila isang tulo ng asido na tumutunog sa kanyang sariling konsensya. Dinudurog ang bawat hibla ng kanyang pagmamataas. Bilang isang lingkod ng batas sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay dahan-dahang iginapos ang mga kamay ni Carminda Valchera. Ang tunog ng mga bakal na posas na nagkiskisan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na nagsilbing huling nota sa kanta ng kanyang kasakiman. Ang mukha ni Carminda, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay madudurog sa tindi ng kahihiyan. Wala siyang masabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga awtoridad sa gitna ng mga panauhing dati ay humahanga sa kanya. Hindi gumalaw si Yara. Ang kanyang puso ay tila isang dagat. Nakatatapos lang hagupitin ng bagyo. Kalmado, ngunit puno ng mga debris ng nakaraan. Tumingin siya kay Serafin, hindi nang may puot, kundi nang may matinding pagod. Ang sulyap na yon ay mas masakit pa para kay Serafin kaysa sa anumang sampal. Iyon ay sulyap ng isang taong tuluyan nang nawalan ng tiwala sa hustisya ng tao. Eksaktong sa sandaling iyon, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa bukana ng pinto. Si Briggs, ang kanyang kapatid, ay nakatayo doon. Ang mukha ay puno ng pasa at ang mga damit ay punit-punit. Nahuli siya ng mga tauhan ni Serafin habang sinusubukang tumakas dala ang huling bahagi ng perang ibinayad ni Carminda. Sa harap ng kanyang ate, si Briggs ay dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng pagsisisi at takot. Ate, patawad. Isinugal ko ang lahat, pati ang buhay mo. Bulong ni Briggs, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng yak. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Yara sa kanyang kapatid. Sa halip na saktan o sigawan, hinawakan niya ang mukha nito at pinunasan ang dumi sa pisngi nito. Iyon ang pagmamahal ng isang ate na hindi kayang sirain ng anumang pagtataksil. Isang haplos na nagsasabing, ang dugo ay mas malapot pa sa anumang halaga ng pera. Kahit na ito ay nag-iwan ng malalim na pilat sa kanyang kaluluwa. Serafin, sapat na ang lahat ng ito, mahinahong saad ni Yara habang nakatingin sa abogado. Nakuha ko na ang katarungan ko. Malinis na ang pangalan ko sa harap ng Diyos at ng aking ina. Iyan lang ang tanging kayamanang kailangan ko. Dahan-dahang binuksan ni Serafin ang isang makapal na sobre at inilabas ang isang blankong tseke at ang mga dokumento para sa isang scholarship sa ibang bansa upang maging isang nurse. Yara, ito ay hindi kabayaran, kundi isang paraan para makapagsimula ka muli. Tanggapin mo ito bilang isang anho mula sa isang taong nabulag ng sariling katuwiran. Tumingin si Yara sa tseke pagkatapos ay sa dokumento. Ang kanyang isipan ay naglakbay sa bawat sandali ng kanyang pagdurusa, ang amoy ng basura, ang lamig ng selda, at ang hapdi ng sampal. Sa isang dahan-dahang kilos, kinuha ni Yara ang tseke at sa harap ng lahat, dahan-dahan niya itong pinunit ng pino hanggang sa ang mga piraso ng papel ay magmukhang niebe na nalalaglag sa sahig. Hindi nabibili ang dangal, Attorney Serafin, at hindi rin ito maibabalik ng isang piraso ng papel. Saad ni Yara, ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Kukunin ko ang pagkakataong mag-aral, ngunit gagawin ko yon sa sarili kong paraan. Hindi bilang isang donasyon, kundi bilang isang taong may kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Isang matinding paghanga ang sumilay sa mga mata ni Amelis habang pinagmamasdan ang katatagan ni Yara. Sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ng kanilang antas sa lipunan ay naglaho. Ang tanging natira ay ang dalawang babaeng parehong naging ina
sa iisang bata. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang gabi, isang balita ang dumating mula sa ospital tungkol kay Nanay Elena. Ang kanyang operasyon sa mata ay natapos na, ngunit may isang komplikasyong hindi inaasahan ng mga doktor na maaaring bumago sa lahat ng plano ni Yara para sa hinaharap. Paanong ang isang tagumpay ay biglang mababahiran muli ng panibagong pagsubok? Magagawa ba ni Yara na lisanin ang lahat para sa kanyang pangarap kung ang tanging taong pinaglalaanan niya nito ay unti-unti nang bumibitiw sa kanyang mga kamay? Ang bawat hakbang ni Yara palabas ng mansyon ay tila isang pagtutuos sa tadhana. Sa labas, ang langit ay malinis na. Ang mga bituin ay nagsisimula nang magpakita, tila isang pangako na ang bawat dilim ay may katapat na liwanag, gaano man ito katagal bago sumapit. Hindi pera ang tunay na nagpagaling sa aking mga mata, Yara. Ang liwanag ng iyong puso ang nagdala sa akin pabalik sa mundo ng mga kulay. Ang boses ni Nanay Elena ay mahina, tila isang marupok na himig ng kudyapi, habang dahan-dahang tinatanggal ng doktor ang huling sapin ng benda sa kanyang mga mata. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang katahimikan ay tila isang banal na sandali. Nakatayo si Yara sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin na naghahanap ng kasagutan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na simoy ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang kaba na namamayani sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang iminulat ni Nanay Elena ang kanyang mga mata. Sa simula ay mabilis siyang napapikit dahil sa silaw. Ngunit nang muling magmulat, ang kanyang paningin ay dumapos sa babaeng nasa kanyang harapan. Isang gumaralgal na hininga ang lumabas sa mga labi ng matanda. Inabot niya ang pisngi ni Yara. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumabaybay sa bawat guhit ng mukha ng kanyang anak. Ang mukhang matagal na niyang hindi nakita, ngunit kabisadong kabisado ng kanyang kaluluwa. Ang ganda mo, anak, bulong ni Nanay Elena, habang ang mga luha ng kagalakan ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat sa Diyos. Nakikita ko na ang mukha ng aking anghel. Nalugmok si Yara sa paanan ng kanyang ina. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Iyon ang golden moment na pinangarap niya sa gitna ng tambakan, sa loob ng selda, at sa bawat gabi ng kanyang pagdurusa. Ang lahat ng hirap ay tila naging sulit sa sandaling masilayan niya ang nangiti ng kanyang inang. Ngayon ay nakakakita na. Ang katarungan ay hindi lamang nanggaling sa korte, kundi sa paghilom ng mga sugat na idinulot ng kahirapan. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig. Ang buhay ni Yara ay nagkaroon ng bagong direksyon sa tulong ng scholarship na pinaghirapan niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang assistant sa klinika ni Amelis. Sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang diploma bilang isang lisensyadong nurse. Ang kanyang puting uniform ay tila isang baluti ng dangal, malinis at walang bahid ng putik mula sa Pasig. Isang hapon, sa pagbubukas ng Neraya Community Clinic, sa gitna mismo ng lugar kung saan dating nakatayo ang mga tumpok ng basura, isang engrandeng pagdiriwang ang naganap. Ang mga dating kapitbahay ni Yara na dati ay nangungutya sa kanya ay naroon ngayon, nakapila ng may paggalang at pasasalamat. Si Amelis at Serafin ay naroon din bitbit ang munting si Neria, na ngayon ay marunong na ring maglakad. Nang makita ni Neria si Yara, mabilis itong bumitaw sa kamay ni Amelis at tumakbo patungo sa babaeng unang yumakap sa kanya sa gitna ng bagyo. Tita Yara, sigaw ng bata, ang kanyang maliliit na bisig ay pumulupot sa leeg ni Yara. Isang matinding emosyon ang bumalot sa lahat ng nakasaksi. Si Serafin, na dati ay puno ng puot, ay tumayo sa malayo ng may mapagpakumbabang ngiti. Alam niya na ang utang na loob nila kay Yara ay hindi kailanman mababayaran ng kahit anong yaman. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit sa bawat sulyap nila sa masayang sineraya, alam nilang nagsimula na ang paghilom. Maging si Briggs ay naroon, nagtatrabaho bilang janitor at maintenance sa klinika. Bagaman may mga pilat pa rin ang kanyang reputasyon, pinili ni Yara na bigyan siya ng pagkakataon na magbago.
Ang bawat paglampaso ni Bricks sa sahig ay tila paglilinis sa kanyang sariling mga kasalanan. Isang tahimik na paraan ng pagbabayad puri sa kapatid na kanyang pinagtaksilan. Sa dulo ng programa, tumayo si Yara sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng paninindigan. Ang klinika na ito ay hindi lamang para sa gamot. Ito ay paalala na walang sino man ang basura sa mundong ito. Ang bawat buhay, gaano man kadumi ang pinagmulan, ay karapat-dapat sa pag-asa at pagmamahal. Habang lumulubog ang araw sa likod ng Ilog Pasig, ang gintong liwanag nito ay tumama sa puting uniform ni Yara. Ang bawat tao sa paligid ay nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na matagal na nilang hindi nararanasan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Isang sulat ang iniwan sa guardhouse para kay Yara. Isang sulat na nagmula sa loob ng kulungan, mula kay Carminda Valtierra. Nang buksan ni Yara ang sulat, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Isang huling pagsubok sa kanyang kakayahang magpatawad ang nakasulat sa loob. Isang hiling na maaaring magpabago muli sa kanyang pananaw, sa katarungan at awa. Paano mo haharapin ang taong sumira sa iyong buhay kung sa huli ay ikaw lamang ang tanging makakapagligtas sa kanya? Magagawa ba ni Yara na ibigay ang huling bahagi ng kanyang puso para sa isang taong hindi karapat-dapat? Ang bawat hininga ni Yara ay tila isang pagtimbang sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Sa ilalim ng naglalakihang mga bituin, ang kanyang desisyon ay magiging huling tuldok sa kwento ng kanyang muling pagkabuhay. Sa huli, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kaluluwa upang tuluyan na tayong makalaya mula sa gapos ng kahapon. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humagupit ang bagyo sa buhay ni Yara. Ngayon, habang nakatayo siya sa veranda ng klinika na nagsisilbi ring kanyang tahanan, ang tanging naririnig niya ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng tanim na sampagwita sa paligid. Ang amoy ng bulaklak ay humahalo sa amoy ng malinis na hangin, isang matinding kaibahan sa masangsang na amoy ng tambakan na dati niyang kinagisnan. Ang sulat ni Carminda Valtierra na dumating noong nakaraang mga taon ay hindi na natiling walang sagot. Binista siya ni Yara sa loob ng kulungan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pangangailangang tapusin ang huling kabanata ng kanyang pighati. Nakita niya ang isang Carminda na wala na ang kinang at kapangyarihan, isang matandang babaeng kinakain ng sariling pagsisisi at sakit sa katawan. Sa pag-abot ni Yara ng basong tubig sa kanyang kaaway, naramdaman niya ang huling pagbitiw ng bigat sa kanyang dibdib. Pinatawad niya si Carminda, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Yara sa kapayapaan. Nanay Yara! Nanay Yara! Isang masayang tinig ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Si Neraya, na ngayon ay 6 na taong gulang na, ay patakbong lumapit sa kanya, bit-bit ang isang guhit na papel. Sa guhit na yon, may 2 babaeng magkahawak kamay na nakatayo sa gitna ng isang malaking puso, si Amelise at si Yara. Ang bata ay lumaking may 2 ina. Ang inang nagbigay sa kanya ng pangalan at kinabukasan, at ang inang nagbigay sa kanya ng unang init at buhay sa gitna ng basura. Dahan-dahang lumapit si Amelis at si Serafin. Ang bawat hakbang nila ay puno ng respeto at pagmamahal. Ang dating matigas na abogado ay isa na ngayong tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga mahihirap. Inspirasyon ang katatagan ni Yara. Wala nang mga pader ng giaykap o katayuan sa lipunan. Ang tanging natira ay ang isang pamilyang binuo ng pagsubok at pinagtibay ng katotohanan. Si Nanay Elena ay mahimbing na nakaupo sa kanyang rocking chair sa loob, nakikinig sa balita sa radyo gamit ang kanyang malilinaw na mata. Ang kanyang bawat ngiti ay isang paalala kay Yara na ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay nagbunga ng isang mundong puno ng liwanag. Maging si Bricks ay naging isang tapat na manggagawa. Unti-unting binubuo ang tiwala na dati ay winasak ng sugal. Sa paglubog ng araw, dinala ni Yara si Neria sa pampang ng Ilog Pasig,
Ngunit hindi na ito ang ilog ng dumi at kamatayan. Sa ilalim ng takip silim, ang tubig ay nagniningning na parang mga diamante. Kinuha ni Yara ang lamat na krus, na kahoy na kanyang itinago sa lahat ng mga taon, at dahan-dahan itong inilubog sa tubig. Hinahayaang tangayin ng agos ang huling simbolo ng kanyang pagdurusa. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang sanggol na napulot sa basura. Ito ay kwento ng isang babaeng nagpatunay na ang tunay na karingalan ay hindi nasusukat sa suot na alahas o sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng kakayahang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang katarungan ay nakamit na, ang kapayapaan ay nahanap na. At sa bawat tibok ng puso ni Yara, alam niyang ang liwanag na kanyang hinanap sa tambakan ay hinding-hindi na muling mamamatay. Patawad, pag-asa, pagmamahal, iyan ang mga salitang mananatiling nakaukit sa bawat hangin na iihip sa Pasig, isang walang hanggang awit ng tagumpay ng busilak na puso.